Gona. Okay, magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan muling sumasa inyo sa mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat, makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na 2 oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba't iba pang bahagi ng ekonomiya at mga mabibigat na local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong lingkod sa ngalan ng ating chairman na si Butch Valdes. Ito po si Itos Valdes. Kasama pa ang ating mga kasama sa KDP, Save the Nation Movement at iba pa, sila Bear at Roxanne, si Kathy at iba pa. Narito sila na nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan. Talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. So you can join us in all our pages sa Facebook, sa YouTube, at soon magkakaroon kami ng iba't iba pang mga channels tulad ng Telegram at Rumble para makita nyo kung saan talaga kami pwedeng to catch us, to catch our shows and our news items. So para sigurado po lahat makakapag sumunod sa mga KDP efforts natin. Tonight is very special po tonight. Kasi kasama ulit natin yung ating chairman and happy po kami na he's back and raring to go. And it's a special night because he just filed for candidacy to save the republic, to save our nation. Ladies and gentlemen po, let me introduce our chairman of the Katipunan ng Demokratikong Pilipino and my father, whom we're very proud of. Ito po, mga kaibigan, kasama at lahat ng mga taga-suporta ng KDP. He's back, guys. Ito po yung tatay ko, si Chairman Butch Valdes. Good evening po, sir. Okay, good evening ito. Good evening sa lahat ng ating mga kasamahan sa KDP and all the others that are watching and listening through the Facebook and the YouTube. No? And it's been some time since I was on air because of the usual things that are problematic. But nevertheless, nandito po ako ngayon at sabik na sabik masamahan kayo at sagutin ang mga katanungan na gusto nyong itanong at tatanong din ni Ito sa akin hinggil dito sa pag-file ko ng Certificate of Candidacy sa pagka-Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas for the May 2022 elections. Magandang gabi po sa inyo. Nako, marami siguradong tanong dyan, Chairman. Actually, po sa mga kasama natin sa KDP na matagal natin na nagiging kasama sa mga campaigns natin at yung mga advocacies natin, matagal na pong hinihintay ang araw na to na nag-file po si Chairman sa pagiging Pangulo. Kasi alam po natin, hindi po politika ang chairman natin. And none of us here are really politicians na walang machinery, pero ang mga idea po natin are the ones that we want pushed forward. Pero sabihin na natin, Chairman, bakit mo naisip mag-file? Sige. Okay, gusto ko bakit tayo nag-file yung bang Yes. Okay. Yes, I wanted to ask why after all this time ngayon nag-file ka? Alam mo, Itos, alam ng lahat na palaging dito sa ating mga programa at itong ilang taon na tayong nagbibigay ng mga solusyon at ng mga suhestyon kung paano natin haharapin ang ating mga sitwasyon dito sa ating bayan, sa ekonomiya, sa kalusugan at iba-iba pa. No? Palaging madalas natin naiisip, dapat makausap natin ng presidente
dapat makausap natin ng tao malapit sa presidente para magawa niya ang kinakailangan gawin. Ay sa katagal-tagalan at lahat ng mga gagawin natin pamamaraan para makausap ang ating Pangulo ay hindi natin nakakausap for many reasons, no? Siguro binablock tayo ng mga ibang mga kasamahan niya sa kabinete, yung o kaya binablock tayo ng mga iba. O kaya mismong Pangulo hindi interesadong sundan o pakinggan ang mga ibinibigay nating suhestyon tungkol dito. So, naisip ko at yan na rin ang panawagan ng ating mga miyembro sa KDP. Kung meron kang gustong gawin na tama, no, huwag mong ipapaubaya sa iba. Kinakailangan ikaw na ang gagawa para nakakasiguro ka na yung gagawin na tama ay siyang magagawa. So that is what I have decided. Many of our members of the KDP have also told us that we are a national party. And as a national party, it is incumbent upon us that we should have a presidential candidate. Over the past few months, I have been conferring with one particular presidential candidate. I don't have to mention his name. And I was given the impression that they were agreeable to our position with regard to the economy and with regard to certain measures for our health crisis. Yun po ang pinakita nila sa atin, at ang pinapakita din nila din ay nakahanda itong presidential candidate na ito na tumakbo sa under the banner of the KDP, no? Ngunit sa katagal-tagalan, di ko alam kung anong nangyayari. Maski na sinasabi nila kasama sila sa KDP, pinapahintay lang tayo dahil may problema pa sa kabilang partido, wala pong nangyayari na nakikita natin, at bigla-bigla nakipagpirmahan sila sa ibang partido naman, no? Bagamat sasabihin na sabi nila wag masyadong maproblema dahil makikipagpirmahan din sila sa atin, pero hanggang sa kasalukuyan wala po tayong natatanggap na mensahe tungkol dito. Kanya minarapat po ng ating partido, supported by all of our members all over the Philippines, that we should have a presidential candidate, and none other than myself should run for the position of President of this Republic. At ito po ay naging ating posisyon, at ginawa po natin ng kinakailangan para magkaroon tayo ng presidential candidate. Hindi lang po ito, at seryoso po tayo dito. Sabi ko siguro this is divine providence, dahil ito na siguro ang ating pagkakataon na mailabas sa ating mga mamamayan ang posisyon ng ating partido at ang inyong kandidato pang presidente na nakakaiba sa lahat ng mga tumatakbong presidente ngayon. Kung titignan niyo po lahat ng mga ibang kandidato, wala po silang inihahayag na plataforma at wala po silang inihahayag na talagang specific positions with regard to our economic and health problems.
Wala. Ang palagi po natin naririnig ay kailangan pag-aralan natin yung problema sa kalusugan. Kailangan bigyan natin ng pansin ang problema dito sa ekonomiya. Pero hanggang doon lang po, pero wala silang specific. Alam nyo na po, sa KDP, dito tayo nagkakaiba sa lahat sa kanila. Mas mabuti siguro kung mabibigyan nyo akong pagkakataon, basahin ko ang statement nung nag-file tayo ng, sa ating kandidatura sa pagka-presidente ng ating bansa. Yes, I think that would be appropriate. Chairman, I think lahat ng tao dito, lahat po ng audience namin, they want to hear it from you straight. Our statement, yung pagka-file nyo po ng COC, and then we can ihihimayin natin yan to the course of the show. Okay. Sige po, go ahead. This is my statement upon filing for the presidential position for the election in May 2022. After much contemplation and meditation, I, Antonio Butch Valdes, have decided to file as candidate for the position of President of the Republic of the Philippines in the coming May 2022 national elections. I do this not as a matter of personal choice, but as a moral duty to KDP, my party, and to our country. In behalf of our people, I declare war against the true enemies of our sovereign nation, who have imposed their will and evil deeds at the expense of countless Filipino lives these past decades. Despite the consistently rosy statements made by our economic managers in the past administrations and the current one, the Philippine economy has witnessed a historical, unprecedented 10% drop in our GDP. This, combined with another 10% this coming year, would have collapsed our economy down to 2010 levels. Over 250,000 businesses have closed down or about to close down. And at 4 million people have been out of work. And it continues to get worse. Indeed, more people are dying because of the economic situation than from the COVID itself. We are against mandatory vaccinations of any citizen or their children. Filipinos should be allowed to exercise their freedom of choice and be given informed consent. Government must make available and promote all possible treatments to its citizens immediately. This situation is much, much worse than the Dengvaxia scandal some years ago. I will invoke the constitutional provision
of Article 12, particularly Sections 17 and 18, mandating the leadership to take over our public utilities in times of crisis in order to provide immediate relief to our people to save the nation. Particularly to take back control over our electricity and water and give our people the needed relief from the heavy burdens brought about by private conglomerates in conspiracy with corrupt government officials through onerous and immoral policies of privatization. We will be laying out our full program of government in the coming weeks. We are a party of principle, not of convenience, a party of ideas and not of personalities. We are the voice of the forgotten Filipinos, victims of incompetence, massive corruption, manipulation, immoral and onerous legislation, faulty economic programs, all designed to increase poverty, sickness, and mortality. We fight for our freedom from want, freedom from fear, freedom to pursue our happiness towards a new renaissance. We will use the power of our Constitution to enforce and guide our policies towards the benefit of our people. With God's grace and intervention, trusting on our people's determination to fulfill our quest for a true Philippine Renaissance, with like-minded patriots, establish a true republic of, by, and for the people, whose aspirations of life, liberty, and the pursuit of happiness remain inalienable and inviolable. We shall succeed. Mabuhay ang lupang hinirang. Mabuhay ang patriotikong Pilipino. Mabuhay ang KDP. Wow. Nice statement and delivered perfectly. If I may say so myself, Chairman, of course. Biased ako, pero totoo naman yun. So let's get back to you've explained why you feel you had to run. And before we look at the field of candidates, let's drill down into into the program of the KDP. So, yung unang-una, the first thing we are going to tackle is, of course, Article 12, which we've been campaigning for and pushing for years now. Nung tumakbo po kayong senador noong 2019, yan po ang parang banner natin, parang laban sa oligarko at laban sa abuses of the oligarchy. Now, please kindly elaborate on how exactly we can use the Constitution to get back our rights as a nation and to help our citizens immediately to solve a lot of these problems. Again. Well, sa akin, the way we see it and the way we have tried to explain before,
and some of our members of the KDP already know this. Right now, our people are suffering probably from being imposed the highest electricity rates in the world. And the same thing with water rates. Now, this is no easy, this is no small amount. No? Our electricity rates are double that of the United States, where the average income in the Philippines is 30 times less than that of the United States. You can already see that the burden of the people having victimized by this idea that this public utility of electricity be given to private corporations with the allegation that government cannot protect and is inefficient and cannot protect the Filipino people. So let us give this to the private sector because they love the Filipinos. Nothing can be further from the truth. These private corporations are like voracious wolves. Pag binigyan mo sila ng negosyo, uubusin nila yan. Uubusin nila yan. Wala silang pakialam kung ilan mamamayan ng mga mamamatay. Gaano kalaki ba ang kinokolekta sa atin ng mga oligarkong ito? Kung ang sabi sa Senado, ang pinakamaliit na gastos sa kuryente ng isang pamilya, isang household, ay 3,000 pesos a month. One household spends 3,000 pesos a month on electricity. And if we are 100 million people, and there are 5 members per household, that means we have 20 million households paying the minimum amount of 3,000 pesos a month. 3,000 pesos a month multiplied by 20 million households, 60 billion pesos ang kinokolekta ng 8 korporasyon. 8 korporasyon kumukolekta ng 60 billion pesos sa ating mga maliliit na mga pamilya. Pero ang singil niyan, 60 billion, ay hindi lang po sa ating mga kumukonsumo ng kuryente. Ang mga pangangalakal, mas malaki pa ang kinukonsumo nila. The businesses are paying much higher than us in household units. Pero hindi natin masyadong alam kung magkano. Kanya ang gagawin natin, doblehin na lang po natin para madali natin i-compute. Kung 60 billion sa atin, sa mga private households, another 60 billion sa mga businesses, ibig sabihin 120 billion pesos ang kinokolekta ng 8 korporasyon kada buwan
sa atin. 120 billion pesos kada buwan, multiply mo by 12, aabot po tayo malapit-lapit na sa 1.5 trilyon. 1.5 trillion pesos on the minimum. Sa katunayan po, kung ilalagay natin yung mga tunay na mga halaga, hindi po tayo magkukulang pag sinabi natin sa kuryente ang kinokolekta nitong 8 korporasyon na ito, mga oligarko, ay 3 trilyon, 3 trillion pesos a year sa atin. Alam niyo po ba yung 3 trillion? Kung ang 1 million, 6 na zero, ang 1 billion, 9 na zero, ang 1 trillion, 12 zero. Hindi na po kasya sa calculator ninyo. Ang kinokolekta po nila sa atin ay 3 trilyon, higit sa 3 trilyon kada taon sa kuryente pa lang. At ang kinikita nila dyan sa 3 trilyon ay hindi kukulang sa 2 trilyon kada taon. Ibig sabihin, if they collect 3 trillion pesos, their profit is 2 trillion pesos. Their operating cost is 1 trillion pesos. Ang naibubulsi na nilang profit ay 2 trillion pesos. Habang namamatay sa bigat ng gastos ang mga mamamayang Pilipino. Pagdating sa tubig, hindi po masyadong malayo yan. Dadagdagan po natin ng 2 trilyon ang kinokolekta ng mga oligarko sa atin. Sa makatuwid, sa ating rough estimate, these oligarchs, these 8 families, these 8 corporations, kumokolekta sila between 4 to 5 trillion pesos in our economy. Sa tao at sa mga businesses. What does that mean? It means the oligarchs are in control of the lives of the Filipino people. How can they do that? Because they do it in conspiracy with corrupt government officials all the way to the top. Hindi pwedeng mangyari ito kung walang pahintulot ang Pangulo. Hindi pwedeng mangyari ito kung walang pahintulot at kooperasyon ang mga mambabatas. At bakit sila magko-cooperate dito sa mga oligarkong to? Kung kayo po ang kumikita ng 5 trillion pesos kada taon, kung mamimigay ka ng 50 bilyones, 100 billion dito sa mga opisyal, magdagdag ka pa ng 100 billion, barya lang po yan. Ngayon, kung ganyan ang nangyayari, bakit pinayagan ng ating mga namumuno? Hindi lang ito kasalukuyan
presidente. Yung mga nakaraan, bakit nila pinayagan? Siguro dahil hindi sila makatanggi sa mga bilyon-bilyon na ibinibigay nitong mga oligarko sa kanila. Hindi lang yon. Kung kaya nilang magbigay ng bilyon-bilyon sa mga opisyales ng ating gobyerno, hindi ba nila kayang maghatag ng mga ilan bilyon lang dyan sa COMELEC at Smartmatic para sila na rin ang pipili, ang mga oligarko na rin ang pipili kung sino man ang mamumuno sa ating bansa. Huwag niyo po akong hingan ng ebidensya. Alam natin nangyayari po yan. Pag nakakita po kayo ng may umuusok, alam niyong may nasusunog. Maski na hindi niyo nakikita yung apoy, alam niyo kung malaki yung usok, malaki yung sunog. Paano natin pipigilin ito? Ang kasalukuyang Pangulo, administrasyon at yung mga nakaraan, ayaw nilang pakinggan at basahin at igawin ang mandato ng ating saligang batas. Artikulo 12, Section 17 and 18 na nagpapahayag ng sinasabi dito sa ating saligang batas. Pag mayroon national economic and health crisis, the leadership must declare a state of emergency. And in so doing, take back the control of public utilities. Of course, with the end in view of bringing down the cost of electricity and water and others. Take back control of the public utilities because the government, number one duty is to protect the welfare of its citizenry. The private sector or oligarchy is not duty-bound. Wala po silang sinusumpa na proprotektahan ng buhay natin. Ang may kasumpaan na ganyan ay ang ating liderato, ang ating gobyerno, at ang ating mga mambabatas, at ang ating Pangulo. Dito sa nakaraan 5 taon at kalahati, ni isang sentimo hindi na ibaba ng ating Pangulo ang singil sa kuryente at sa tubig. Paminsan-minsan magpapalabas siya, mumurahin niya, ikukulong daw niya dahil malaki ang katiwalian nangyayari. May nangyari bang ganyan? Wala. Nabawasan ba ang singil sa inyo ng kuryente? Hindi. Anong nangyari sa kuryente at sa tubig? Binigyan pa sila ng bagong kontrata na aabot pa ng 10 taon pa. Na iipitin at sasakalin ang taong bayan.
Ang lahat ng mga ibang gobyerno ay hindi pinamimigay sa pribado sektor ang kuryente at tubig. Kung minsan, meron silang kasamang investor na private sa kuryente at tubig, ang nangingibabaw, ang humahawak at control ng electricity rates ay ang gobyerno. Hindi katulad ng nangyayari sa atin ngayon. Parang binibigay po tayo sa mga lobo, sa mga ganit ng lobo para kainin habang buhay. At yan po ang nangyayari ngayon sa atin. Balikan po natin ito. Kung kukunin po ng gobyerno at mabibigyan ng diskwento ang pagsingil sa kuryente at sa tubig, mabibigyan ng, sabihin natin, sa 5 trillion, mabigyan ng 3 trillion na discount ang ating mga mamamayan. Ano pong ibig sabihin niyan? Yung 3 trillion po na hindi makakaya natin utangin dahil wala nang magpapakutang sa atin ng ganito. Yung 3 trillion na kukunin natin sa pamamagitan ng Article 12, Section 17 and 18, kukunin natin ulit sa mga oligarko. Yan 3 trillion na yan, may babalik sa taong bayan sa pamamagitan ng diskwento sa singil. Kung nagbabayad kayo ng 3,000 isang buwan, 1,000 na lang ang babayaran ninyo. So parang nabigyan kayo ng 2,000 kada buwan. Ano pong ibig sabihin niyan? That means our economy will be boosted because the people will have a new purchasing power and the businesses will have new savings for fixing up their businesses and generating more employment. 3 trillion pesos a year boosting the economy is substantial. That is only the first step towards economic recovery. When your economy is doing this and people have more money because you have given it to them and you brought down the cost of public utilities, what do we do with the oligarchs? Like I said, these oligarchs are like voracious eaters. Alisin natin sila dito sa public utilities at ilagay natin sila sa mga industriya na mapapakinabangan ng ating bansa. Mga industries katulad ng panggawaan ng bakal, gawaan ng fertilizer, gawaan ng gamot, kinakailangan ng yan. Smelting plants. Lahat itong mga industriya na mag-uumpisa ng iba pang mga kaakibat na industriya. At dyan natin tutulungan itong mga negosyanteng ito. Diyan natin itutulak. Bibigyan natin sila ng all kinds of incentives they need para kumita sila. Pero wag nilang gagamitin itong mga public utilities
sa paghahawak ng buhay ng mga mamamayan para nilang sinasakal habang may buhay ang mga mamamayan natin. They are asphyxiating our population. One should transfer them to these industries. We will now have people, industries that will absorb the new generation of labor. Lahat po ng gumagraduate na walang trabaho, magkakaroon po ng trabaho dahil binibuild up natin itong mga industriyang ito. Lahat po ng ating mga mamamayan na pinapaalis sa kanilang mga trabaho sa OFW, pagbalik nila, meron po silang mapupuntahan na trabaho sa iba-ibang industriya na itatayo natin. Bakit wala tayong ganyan ngayon? Kasi itong mga henyo kanu, na mga econoquacks natin, mga economic advisors, ginawa nila tayong service economy imbes na maging producer economy. Kanya lahat po na nag-graduate sa atin, pinapalabas natin upang maging OFW. Itong mga pagka-OFW para magpadala ng pera dito sa atin. Hindi po ganyan ang pagpapatakbo ng isang bayan. Tayo po ay may dignidad. Isa po tayong bansa of 100 million people. We should be able to sustain ourselves without having to make our people function into slave labor wages outside the country. To become domestic helpers, where they are already college graduates, where they are already teachers, to become domestic helpers in other countries. It is such a waste of the talent of the Philippines. Yan po in a nutshell. Of course, pwede pa natin palawakin ang diskusyon, pero in a nutshell, that is what the position of the KDP and yours truly is going to be pushing in this campaign for May 2022. Right. Okay, nice to hear. I wanted to expand it a little. Siyempre, alam na po natin lalo na yung mga nakikinig sa atin from the start, no? Nung dati pa, since we started ng Ating Katipunan. And it's nice to hear Chairman Butch Valdes talk about this. But I wanted to expand also. So first step, we will invoke Article 12. Particularly Section 17 and 18. Ang Artikulo 12 po, yung buong artikulo is about national economy and patrimony. So magandang basahin po yan as a whole. Pero in this particular case, ang gusto ng KDP isulong ay yung 17 and 18 na immediately kailangan gawin. So I'm sure pag nahalal ang ating Pangulo na si Butch Valdes, yan ang day one ang gagawin niya para sa atin. Now, but that's just the first step nga, di ba po? Ang sinasabi natin. That's just the immediate step to provide relief to our countrymen. But that's just a couple more bullet points
that you can give our audience po, at least for tonight, na parang, okay, after the first step, ano ang kailangan natin gawin to start rebuilding the nation? In terms of economic policy po, maybe a little bit more tidbits before we move on to health and then foreign policy. Sige po. Unang-una ito, gusto ko lang idagdag na itong gino-compute natin, sabihin na natin mga 3 trilyon pesos na may babalik sa ating ekonomiya pag napairal natin itong Article 12, Section 17, 18. The 3 trillion pesos is not borrowed money. Hindi po natin nihiramin. Kasi kukunin natin yung kinikita ng oligarko at ibabalik natin sa taong bayan. Pangalawa, yung 3 trillion pesos na yan ay hindi natin i-imprenta. Therefore, it is not inflationary. We will just transfer it from the pockets of the oligarchs back to the coffers of the Filipino people. So we are not printing more money, therefore it is not inflationary. And thirdly, it is free of corruption. Why? Because we are giving it as a discount. Automatically, nandyan na sa taong bayan yung savings nila at hindi na dumadaan sa mga barangay-barangay. Pag binigyan mo ng discount, automatically yung savings ay nasa tao. This is the beauty of this system. As I was saying, what we will do with the other oligarchs is to move them towards beneficial industries so that we will transform our economy back into agro-industrial development. But you cannot have agro-industrial development unless the basic infrastructure is put in place. And the most basic infrastructure that is put in place is not necessarily these highways and these tollways that are being built by the oligarchs. The more important infrastructure is energy and water. Now, it has been proven that nuclear energy is the most efficient source of power. It is the cleanest, the cheapest in terms of kilowatt per kilowatt hour, and the most efficient because it works 24/7. We have a Bataan nuclear power plant which can start, if rehabilitated, which can start between 12 to 18 months as soon as the rehabilitation starts. Only 12 to 18 months. And you will be pushing a major source of energy. Aside from that, the income we derive from pushing for the nuclear power and starting to collect with that, we will fund the construction of other nuclear power plants that are smaller in scale and cheaper and faster to build. Itong nuclear power plant natin, pala siyang Rolls-Royce. Yung ibang nuclear power plant models ngayon ay parang mga bantam cars. Mga maliliit na kotse, mabibilis at bumibigay ng power. Dito sa atin,
pag makita natin ang gagamitin natin na source of financing will come from the money generated by the nuclear power plant in Bataan. Tapos ipipiggyback natin yan, makakapagpatayo tayo siguro ng mga 6 o 7 pang nuclear power plants na ilalagay natin sa Mindanao at sa Visayas at sa Luzon. Pag meron kang nuclear power plants, mayroon kang enerhiya, marami kang mapapaandar na mga pangangalakal. At ito rin ang gagamitin natin sa paggawa ng potable water. Ang mga bagong modelo ngayon ng nuclear power plants ay kayang magtayo ng nuclear-powered desalination plants. Ginagamit lang yung extra heat ng gagaling sa planta na nuclear at yung sobra na hindi kinakailangan na init ng power na otherwise will evaporate. We can harness that and use it for desalination plants. Ang desalination plants po ay sumisipsip ng tubig alat at ginagawa pong fresh water. At pag itong mga ito ay tabi ng dagat at meron tayong an endless source of water. Hindi na natin kakailanganin maghintay ng rainy season para makapagtanim at gumawa ng sakahan. These are important types of infrastructure. Yung pong mga ilog natin, kinakailangan maglagay tayo ng mga maraming dams. Ngayon, yung mga existing dams, binigay din nila sa pribado sektor. Kinakailangan akuin ulit ng gobyerno. At yung dams na yan, maggagawa ng imbakan ng tubig para magkakaroon ng artificial lake. At ang pagkontrol ng labas ng tubig diyan sa mga imbakan ng mga dam, meron silang linalagay na generator sa baba na gumagawa ng kuryente para madagdagan ang kuryente na ibinibigay sa mga libliban. Ano pa ang magagawa diyan? Habang meron kang imbakan ng tubig, pwede kang mag-construct ng tributaries, mga kanal na galing dito sa mga imbakan papunta sa mas malayong lugar para abutin ang mga sakahan ng tubig. Nakikita nyo na itong buong sistemang ito ay magbibigay ng malaking produksyon sa ating agrikultura. Tubig at enerhiya, yan ang napaka-importanting infrastructure na kailangan umpisahan agad-agad. Yan ito. Yeah, all right. So initially, no, pwede natin himayin yan in the coming weeks, no, as we continue our chat with the chairman on this as he embarks on this historic campaign. Okay, Chairman, moving on. Na-mention nyo po in the statement that we are against mandatory vaccinations. We are also pushing for the government to make available all treatments, all available treatments, and promote all treatments as necessary to all the Filipino people. Would you like to? And then we say this is
each person has a right to choose and has Right. informed consent. So please tell us your background. Bakit ganon? Why did you frame it this way? Unang-una, Itos, titignan natin yung COVID at itong pandemic. Ang sinasabi dito sa COVID, bago pa noong 2020, ang sinasabi dito, pag nagka-COVID ka, you have 98% chance of surviving COVID. Hindi ka mamamatay. You had only 2% chance of dying. No? Yun ang sabi nila. Nung dumaan ng 2020, kung yung ating mga nanonood, i-check nila yung mga figures. No? Tignan nila yun sa Amerika, tignan nila yun sa Europa, tignan nila dito sa Pilipinas. Makikita nila na ang mortality rate, habang wala pang bakuna, mortality rate ng mga COVID, no, ay mga 2%. Ang sa Amerika, lampas ng konti sa 2%. Pero ang Pilipinas, 1.6%. Sa makatuwid, sa lahat ng nagkaka-COVID, wala pang bakuna, 1.6% ang namamatay. Ngayon, ano ang ginawa nila noon? Nag-lockdown. Ibig ba sabihin na yung sinasabi natin lockdown, siya ang nagsasalba ng buhay? Yun ang sinasabi ng DOH. No? Pagdating ng 2021, dumating na ang mga bakuna. Ang hindi natin maintindihan, bakit pagdating ng bakuna at inumpisahan nilang magbakuna ng ating mga mamamayan, ang pagdami ng binabakuna, siya rin ang pagdami ng search ng COVID. Yung mga manunuri sa atin, nakita nila na yung mga mismong binabakuna o nabakunahan ay patuloy nagkakaroon pa rin ng COVID. Etong ating pamahalaan sa DOH tsaka yung IATF, hindi na nila malaman kung paano nilang ipaliwanag etong mga taliwas na mga datos na lumalabas. In the meantime, lockdown, ECQ, MECQ. Ano po ang nangyari? Sinarado nila ang mga pangalakal at pinigilan nila ang taong lumabas sa kanilang mga bahay upang magtrabaho at makakain. Dito sa nakaraan, halos 2 taon na ngayon, tanong nyo sa sarili nyo, dahil walang trabaho ang tao, ang sabi nila 4 million lang. Sa akin pong palagay, mas malaki dyan. Dahil walang trabaho ang tao, ilan po sa palagay nyo ang namatay sa gutom at sa sakit na hindi COVID, pero nagkasakit dahil walang sustansya ang kanilang mga katawan at tuluyan ng nanghina at kasakit ng ibang sakit, hindi COVID. Sa akin pong palagay,
Kung 20,000 ang namatay noong 2020, ang namatay po siguro sa ibang mga sakit at dahil sa pagkawalan trabaho, nagkasakit na rin, ay siguro 10 o 100 beses pa kadami dito sa namatay sa COVID. We killed more people, more of our people, because of the incompetence of the Department of Health. To say that they are incompetent is to be kind. But if they did it on purpose to kill more people, then they are evil. And what they have done and continue to do is satanic. Before the COVID, our statistics in health, before the COVID, in 2019, 2018, 2017, the average number of deaths due to pneumonia is 70,000 a year. There are 70,000 deaths a year before the COVID. Why did they not say that we have an epidemic of pneumonia? Before the COVID, there are 50,000 deaths a year only because of flu. Why did they say that we have an epidemic of flu? Before the COVID, we have other deaths coming from different issues, different diseases and viruses. Dengue, those that meningitis, those that have other kinds of mosquito-borne diseases, insect-borne diseases. Why were they silent? Why all of a sudden have they started to talk about COVID as a principal killer up to now? When there are many more people dying of other diseases. Dapat yan po ang itanong natin. Yan po ang itanong natin sa ating pamahalaan. Pagkatapos nito, gagawa pa sila ng mga anunsyo na gagawin nilang mandatory ang vaccination. Pipilitin nila yung mga bata bago pumunta sa mga eskwela, kinakailangan vaccinated. Hindi pa ba kayo natatakot dun sa nangyari sa atin sa Dengvaxia? Sinubukan nila yan, 800,000 children. Alam natin, libo-libo ang mga namatay dyan at hindi na pinabayaan, hindi na tinulungan ng administrasyon. May pagpatuloy ng Public Attorney's Office examination, autopsy ng mga batang namatay. Hanggang ngayon, may kaso yan sila Duque sa kanilang criminal negligence yan sa Dengvaxia. Ngayon, etong COVID, which is 100, almost 1,000 times worse than what they're doing, what they did to dengue. And they are doing it with full force of government, seeing to it that 100 million Filipinos
are going to be inoculated by an experimental vaccine. Yung pong sa dengue, 800,000 na bata yon. Ito ang gusto nilang bakunahan, 100 million people. At bakit tayo papayag? Ang inyong lingkod po at ang buong KDP sumasapi sa mga ibang mga kilusan na lumalaban dito sa mandatory vaccination. Bigyan po natin ng kalayaan ng tao sa kanilang sariling kalusugan. Kung gusto nilang magpabakuna, pues magpabakuna sila. Kung gusto nilang mag-ivermectin, pues mag-ivermectin sila. Kung gusto nilang magpabunan, pues magpabunan sila. Pero bigyan natin sila ng kalayaan kung paano nilang lulutasin ang kanilang kasakitan na nanggagaling sa COVID. It is an infringement of a human right. Actually, it is the right to life. Because up to now, those are experimental vaccines. Maski naman ngayong mga nabakunahan, tapos nagkakaroon ng COVID, ang paliwanag sa kanila, magkaka-COVID ka maski nabakunahan ka na, pero hindi masyadong grabe. Para huwag kang magka-COVID, magpabakuna ka ulit. So 2 bakuna na, nagka-COVID ulit. Ganyan talaga yan dahil may bagong strain. May Delta strain. Kaya kailangan magpabakuna ka ulit. Hanggang saan ba ang katangahan ng mga mamamayang Pilipino? Hanggang saan po tayo magpapaloko dito sa mga ito ng kanilang layunin? Meron mga tao diyan talagang layunin nila pabawasan ng populasyon natin. At habang ginagawa nila yan, ang layunin nila ay kumita ng bilyon piso. Habang pinapatay nila ang mga mamamayang Pilipino. Kanya po tayo, laban po tayo dyan sa mandatory vaccine. Ano po ang kinakailangan gawin natin? Kinakailangan po natin gawin yung sinabi ko tungkol sa Artikulo 12, Section 17 and 18. Pangalawa, pabuksan natin ang mga pangangalakal. At pangatlo, payagan lumabas sa mga tao upang magtrabaho. Palaganap natin ang mga gamot katulad ng ivermectin at turuan ang mga mamayan gumawa ng nebulizer o mga suob. Itong mga iba-ibang paraan para labanan ang matinding trangkaso. Kasi itong COVID ay walang iba kundi matinding trangkaso. Yan ang ating direksyon para umandar at dumami ang ating mga mamayan na may trabaho at magiging malusog sila at mapaandar natin ang ekonomiya papunta sa kaunlaran. Ang ginagawa ng ating kasalukuyan gobyerno, ang sinasabi nila ganito. Sa aming palagay, sabi ng economic manager, next year, mahusay ang ating ekonomiya.
Wala siyang sinasabing dahilan kung hindi dahil nabakunahan ng mas maraming Pilipino. Wala nang iba. Babalik na tayo sa normal. Nahihibang ba sila? Anong normal ang babalikan mo? Yung negosyong nagsarado, paano niyang basta-basta papaandarin yan? Wala siyang kapital. Kinakailangan niyang umutang. O nagkalugi-lugi na at hindi na kayang magbukas ulit. Anong normal ang sinasabi niya? Yung mga nawalan ng trabaho, nagsirahan yung kanilang pinagtatrabahuhan, saan sila kukuha ng trabaho ngayon? Anong normal sinasabi nila? Kasinungalingan niya. Ang importante, ito pong sinasabi natin, na akuin agad ang public utilities, paandarin ang ekonomiya by injecting 3 trillion pesos a year into the economy. When you inject that 3 trillion, para siyang may booster shot, yan ang magic vaccine. At pag nagkaroon ng mas maraming panggastos ang tao, mapapaandar ang mga ibang negosyo at iikot po ang ating ekonomiya. And when we move towards industrialization, you will see if that becomes our template, you will see a growth rate of the Philippines surpassing that of China in 1990s, where China was growing at an average of 10% per year. This is the only way for us to really recover and move towards a Renaissance Philippines. Our country right now is lucky in the sense that we have something to boost our economy. We can get from what the mistakes of what we had done before, from the impact of privatization, we can get from there and use it to boost our economy. Other economies do not have this luxury. Meron tayong pagkukuhanan at bababawasan ng kita ng mga oligarko, ilipat natin sila sa mga tamang industriya at magkaroon ng General Economic Development Program at mabibigyan natin yan ng direksyon na hindi lang pang-anim na taon. Gagawa tayo ng Economic Development Program that will be prepared for a 20-year development program, 30-year development program, and a 50-year development program. At sana mailagay natin ito sa ating saligang batas para wala nang makakapag-iba ng direksyon ng pagpapaunlad sa ating bansa. That is the general plan of the KDP ethos. Okay, siyempre to all of those listening tonight, mag-e-expound pa kami ng ating plano and our program of government in the coming weeks. And we will see. Susuriin po natin, and we have developed a blueprint po of development in the next 100 years or so. Pero nakakataba ng puso the way Chairman talks about we will be able to achieve a growth rate similar ng China. Kasi China yung pinaka-recent example na they transformed their economy into what is now
one of the biggest superpowers in the world economically and transform the lives of their people, 1 billion plus people. E tayo siguro kaya-kaya na natin, 110 million tayo. Pero before we answer the questions, I will give another last question to Chairman. You mentioned again in your speech, in your statement, about we are the party of the forgotten men and women of the Philippines. Can you elaborate on what does that mean? Ano ibig sabihin ng forgotten men and women ng Pilipinas? Alam nyo, tignan nyo po yung tignan nyo po itong mga politiko natin dito sa pag-uumpisa ng kampanya. Hindi na nila pinag-uusapan ng taong bayan. Ang pinag-uusapan lang nila yung winnability, popularidad. Hindi nila pinag-uusapan yung kahirapan at yung kamatayan na idinudulot sa ating mga mahihirap. Marami pong namamatay sa atin ngayon. Malaki pong numero yan. At wala tayong ginagawa sa ating pamahalaan na at least mabilang natin yan. Isipin niyo po, kung kukuha tayo ng 100 Pilipino, 100 Pilipino, at random, mahirap ba isipin na dito sa 100 Pilipino, isa sa kanila ay hindi tatagal ng 1 taon at magkakasakit siya dahil mahirap siya at mamamatay. 1 out of 100 will not make it in this if you get a random sample of 100 Filipinos. Sino bang nandyan sa 100 na yan? Merong babae at lalaki. Meron mahirap at mayaman. Dito sa 100 na yan, isa sa kanila hindi tatagal ng 1 taon at mamamatay. What is that? That is 1% of 100 million people. 1% of 100 million people will die. 1 million people will die, not because God wanted them to die, but because you have a government that had forgotten about them. Because you have a government, an administration, politicians, businessmen that had forgotten about these people. Our own statistics in government say that out of all the Filipinos who die every year, wala pa tong COVID, sa lahat ng mga namamatay na Pilipino, 80% sa kanila ay hindi nakakainom ng gamot, hindi nakakabisita sa doktor, at hindi man nakakalapit sa ospital. Magkakasakit at tumatutuluyan ng mamatay dahil sa kahirapan. These are the forgotten Filipinos. If we know they exist, in conscience, you must address their situation. Yan ang tinatawag natin poorest of the poor. Hindi yung mga pinag-eepalan ng ating mga taga-gobyerno na kunwari may binibigay silang tulong, may picture-taking pa. Marami po yan. If your mortality rate is 1%,
if your growth rate is actually 1.8%, gusto sabihin may mga namamatay at may mga napapanganak. Tingnan niyo po, saan nanggagaling ang majority ng ating mortality? Sa mga mahihirap. And they are the forgotten Filipinos. Kung meron tayong konsyensya at kung yun ang tutuunan ng pansin natin, di hamak na lahat ng ating bansa ay uunlad dahil pati na yung pinakamahirap ay gagawan natin ng paraan para gumanda ang kanilang kabuhayan. That is what we mean by the forgotten Filipinos. I wanted to comment lang, dagdag ko lang po. May lumalabas ngayon sa Facebook a study na yung mga classes ng tao A, B, C, D, E. Ang pinakamarami daw yung D. Most of that. D and E make up about 85%, right, of the voting population. Ang nakakatuwa po dyan, ginagamit po ng mga tinatawag natin mga political analysts na eksperto daw sila, studying how these people will vote, how our fellow citizens will vote. And ito yung ginagamit ng both sides kasi doon ka kay Lenny, doon ka kay Bongbong Marcos, doon ka kay Duterte, at lahat na, at Isko. At nag-a-analyze po sila on Facebook, nakikita ko, and the news, na kung sinong lamang sa kanila, kung paano manligaw daw sa 85% ng mga Pinoy. Ang nakakatuwa, tayo lang po sa KDP ang nagsasabi, may problema kung 85% sa taong bayan ay class D and E na under the poverty line. Diba? Yeah. Yun ang tamang analysis. Bakit ganyan? Paano naging ganyan? Most of yung mga kababayan natin ay under the poverty line. Ibig sabihin nun, tama yung sinabi ni Chairman. They cannot afford adequate health services. They cannot afford electricity, water. That's 85%. And I'm sure it's even bigger, di ba, Chairman? Yes. Yes, of course it's right. Even bigger. But the way they're approaching it, these economic managers, if you look at their economic program, you will always see there population control as one of the steps for their economic programs. Population control means gumawa ka ng paraan para mas maraming mamatay. Paraan mo na mas maraming mamatay o mas maliit ang mapapanganak. Birth control or to hasten the demise of the other older ones. Yun ang kanilang gustong gawin. Huwag mong suportahan ang mga retirees at pigilan mo ang pagpanganganak. Birth control and withdrawal of support of the retirees in the city. Ganyan ang kanilang nasa isip sa isa sa mga solusyon ng ekonomiya. Hindi po makatao yan, hindi po maka-Diyos, maka-demonyo po yung ganyang klaseng sistema. Oo nga, yun ang napansin po natin na yun ang, siyempre, politiko na ngayon and everything, pero hindi nila talaga pinipinpoint o hindi nila, wala silang sagot. In other words, politika lang ang gamit nila sa taong bayan. Anyway, I wanted to go into the text messages po right away now para makita rin at masama tayo sa kasi hanggang 9 o'clock lang tayo.
So we wanted to cut off with RMN para hindi tayo hindi abrupt yung ating transition to online, no? Pero if with your indulgence, sige, any last statement before we read the questions? Kasi I'm sure po maraming mga questions natin ngayon. That's why medyo maaga tayo. I'm sure you will address some of those questions. But before we answer, you have any statement po? Well, katulad po ng sinabi natin dun sa umpisa, ako po ay hindi ako politiko. Hindi ako naghangad na mamuno. At ang talagang gusto ko lang maibahagi ang ating kaalaman para matulungan ang ating mga liderato. Ngunit sa aking paningin dito sa mga sumasalang ngayon na gustong maging presidente, wala po sa kanilang isip na ihango ang ating mga mamamayan dito sa kahirapan. Wala po sa kanilang idea kung paano nilang gagawin ang pag-ahango. No solutions. They will promise as politicians promise, but no solutions. Ang inyong lingkod po at ang KDP, merong imumungkahing mga solusyon. Hindi natin po nabanggit ang mga mungkahi po natin tungkol sa agrikultura, tungkol sa edukasyon, tungkol sa social welfare, tungkol po sa foreign policy at national defense, lahat national defense. Marami po tayo, lahat solusyon. At po yan, konektado po yan sa isang national objective. Yung tinatawag natin vision of a leader, so that we will achieve this level of quality of life for the Filipinos in 10 years, in 20 years, and in 50 years. No? Ganito po ang direksyon. Diyan po tayo nakatutok. Because we must remember, it is the future that determines the present and not the other way around. Kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay ng mga ating darating na henerasyon, yun ang magbibigay ng direksyon na ano ang gagawin natin ngayon papunta doon. It is the future that determines the present and not the other way around. Nice. Okay. Magbasa na tayo. It's about, we have about 27 minutes before we, and ang gagawin po natin, we will read as much as we can, and then we will give time for final statement of our chairman before we end the show. So, there, Roxanne, can we read? All right, here we go. Teresita De Leon, good PM po, Sir Itos at Pangulong Butch Valdes. Gandang pakinggan. Salamat po at meron tayong matibay na kandidato sa pagkapangulo. Asahan po nyo ang aming suporta. Wow. Thank you. Axiboy Lifestyle. Sir Butch, kahit hindi kayo manalo dalawa ni Pacman, handa kaming kakayanin ang hirap ng pagbabayad ng tax para sa mga magnanakaw na yan. Pero never namin sila iboboto, mga kawatan. Yan. Rain. Good luck, Sir Butch, sa election 2022 at sa pagkapangulo at lahat ng KDP senators. O nga pala, may tumatakbo mga senador rin. Si RJ Abellana po, ang ating kakampi dito, at si Ray Valeros. Captain Ray Valeros, who have shows also here that are running. Also, yung ating kaibigan from One Dakila, si Aaron Sugilon, is also running pero not under KDP po. I think it's another party. Pero siya po yung One Dakila. They have a show also here with Jet about how you can fight for your rights. Sige, ano pa? Boy, si Harold Respicio din tumatakbo sa Congress. Okay. Boyet Perearbas, good evening po, KBP. Mabuhay po kayo. Boboto ko kayo muli, Sir Butch, dahil alam kong tama ang ipinoto ko kahit hindi manalo
nanalo nga ang binoto nila, magnanakaw naman at matutulog lang sa Senado. Watching you from Subic. Pearl Lynn, mabuhay. Liz Mara, good to see you again, President Butch Valdes. Yan. Christopher Cruz, go KDP, Artikulo 12, now na. Correct. Carlita Ocampo, Empeño, mabuhay pa kayo, Prof. Valdes. Magandang mitiin niyo sa bansa natin, Sir Butch. Revin Hatol, mamatay ang dilawan. Loco Choco, good evening. Good day, KDP, Sir Butch. Miss ka na namin. Hope you're in good health already. Photo straight, KDP. Tama. Roland Salvador, mabuhay po kayo, Prof. Butch at Sir Itos. From Abukay, Bataan. Ana Galvez, hello po. Good evening, Prof. Butch Valdes at Sir Itos. Pagpalain po kayong mag-ama. KDP Katipuneros watching here at Antipolo City. Melchor Herminio, good evening, Sir Itos at Sir Butch Valdes watching from Las Pinas. Good evening, John Onato. Good evening, mga sirs and people here in KBP. Welcome back, Sir Butch. Okay, go lang mga sirs. Susuportahan ko pa rin kayo even though Marcos loyalist ako. God bless sa inyo po. Wow, Sir Butch. Go lang kayo sa pagtakbo, pagka-presidente. At Sir Ito sa pagka-senador. Keep it up, mga sirs. Hindi po tayo tumatakbo po. Si RJ Haveliana tumatakbo po. Jean Cavendish. Butch Valdes, good evening. Richie Marcelo, may mga ilan na magsasabi at ibinabatay ang mga nangyayaring ito sa Biblia na nalalapit na ang katapusan at nakasulat na sa propesiya ng Biblia. Ito raw ay nakatakda at hayaan daw natin ang batas ng kalikasan ng mangyari ang dapat mangyari. Oo na, pinaglalaban natin ang ating karapatan bilang tao. Ngunit may mga tao na isinasagot ang ganitong bagay galing sa Biblia na wala na raw magagawa. Ipagpasa Diyos at nakatakda na. Hindi naman siguro na naisin natin na makita ang Diyos na nakalugmok ang sangkatauhan ng hindi nilalaban ang kasamaan. Bagkus na naisin natin ng Diyos na makita ang katatagan ng tao habang lumalaban para sa kabutihan. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Ako po'y sumasang-ayon sa inyo. No? Ang mga madalas nagsasabi na lahat ito ay nakasaad na sa Biblia. Ang ibig nilang sabihin, wag na tayong lumaban sa kasamaan. Wag na tayong manindigan sa kahirapan, sa manindigan sa tama. Huwag na tayong gagawa ng katulong sa ating mga mamamayan na naghihirap. Hintayin nilang natin kung ano ang sinasabi sa Biblia na magkakaroon na pong katapusan ng ating mundo. Hindi po ganyan sa aking palagay ang gusto ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng kakayanan, labanan ang kasamaan. Binigyan niya tayo ng kaisipan kung paano natin lalabanan. At ang maganda nito, pag linabanan natin, kakampi tayo ng ating Panginoon. Kanya wag po tayong basta walang magagawa at sasabihin natin, nakasaad na yan sa Biblia, wag na kayong lumaban. Hindi po ganyan. Kamalian po yan. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Meron pa, hanggat buhay pa tayo. Maria Teresa Corpus Balburias. Good evening po, Sir Butch. Thank you. Thank God you are well. Good evening, Sir Itos. We, the general Filipinos, are bleeding to death by these privately owned utilities. Saan papunta to pag tuloy-tuloy more than 30 years na? Si Ramos na nagpasimuno nito dapat pitayin. I don't disagree. Mary Grace. Sayang yung lubid. Mukhang malapit na naman siyang mamatay. Mary Grace Quintayo. Si Attorney Polly Sogilon, President, tatlo ang pagpipilian natin ngayon. Sana stick lang tayo sa isa sa kanila. Ang importante manalo ang isa sa kanila. Pero
Pero ang senador dapat makapasok silang lahat. Si Attorney Aaron, Captain Ray at RJ Abellano. Sino pa ba ang iba? Kasi dapat kumpleto din sila. Huwag tayo boboto sa mga datihan na Senado dahil puro sira sarot. Ganito lang po yung mga nakaupo doon, masaya ba kayo? May ginagawa ba sila? Meron ba silang ginawa para gumanda ang buhay natin? Guminhawa ang buhay natin? May salba ang mga tinatawag natin forgotten men and women nga. Wala naman, di ba? Ba't nyo pipilitin pa? Di ba? Okay. Ano pa? Okay, Luchi Melchor, grabe pinagkitaan ng bongga-bongga ang Pinas. Camille Almero, good evening mga Katipuneros. Dato Aguila Asoy. Yes, we will support Bongbong Marcos for President and Attorney Larry Gadon for Senator. Amen. Salamat po sa Diyos. To God be the glory. Cesar Zalmoran. Good evening, Sir Butch Valdes. We pray to win this election for the sake of the Filipinos. Ces Ramiro, we support Butch Valdes for President 2022. Camila Garcia, naging triple pa po bill sa kuryente at tubig na nag-pandemic. Oo nga, kumita pa sila. Gloria Sieber, wow, ang galing namang mitiin niyo, Sir Butch. Sa wakas, may naglalakas loob na bumanggit about the truth of this pandemic. Wish you more power and good luck as one of the presidential candidates. Thank you. Nick Borromeo, good evening, Sir Butch. Sana magaling na kayo. God bless po. Nako, magaling na po yun. Ano ulit siya? Very feisty na naman po siya at lumalaban na muli. Konting pahinga lang, pero laban na ulit. Bien Borge, magandang gabi po, Kuya Butch. Lourdes Cal, good evening, Professor Butch Valdes, watching from Accra City, West Africa. Yes, I will vote for you and also to Sir RJ para sa taong may puso sa bayan. At kayo na po yun, mga sirs. Testasmin, hello, avid supporter here and fan of Pros Butch Valdes and Eats Valdes. Good evening, idols. Nida Tenoso, good evening po sa lahat. Go, go, Sir Butch Valdes for President. We will support sa ikabubuti ng lahat. God bless us all. Ricardo Horillo, Sir Butch, ibabalik niyo po ba ang bitay? Ako po ay sang-ayon sa death penalty. Depende lang po kung anong level ng offense, no? Right. Yung mga drug lords, palagay ko po importanteng mapatawan yan ng death penalty. Yung pong mga plunderers, yung pong mga magnanakaw sa gobyerno, no? Pag umabot po ng ngayon 50 million plunderer ka na no? Pero wala pong nahuhuli. Kailangan pa i-rally natin yung batas na yan. Ako, dadagdag ko po, kung ako po ay sumama dyan, makisama dyan, magsasuggest po ako na kailangan isama dyan yung mga traidor sa bayan. Diba? Mga treason. Yung mga traidor na hindi sumunod sa Constitution. And they were proven to have violated the Constitution po. Sama nyo na yan sa bitay. Marilyn Lawyers. Sir Butch, ano pa ang stand mo pa sa federalismo? Dami po nagastos ng gobyerno sa promotion and yan. Then nawala lang. Alam niyo po, ako po isang ayon sa federalismo. Pero ang prinsipyo ng federalismo, hindi katulad ng mga pinapairal ng mga ibang naninindigan sa federalismo. Federalism, if we're going to implement it, must be under the principle of strengthening the unity of our country and not promoting the division of our country. Marami pong gustong mag-federalism para lang masolo nila yung mga maliliit na bahagi ng ating bansa para madali nilang isecede from our country. Hindi po yan ang ganyan ang ating dapat prinsipyo sa federalismo. Federalism must move towards the unification of the country
rather than the division. Paano pong ibig ko sabihin dyan? Ang ating bansa kung mag-federalize, sa akin pong palagay ay 3 bahagi lang of different states. Luzon State, Visayan State, and the Mindanao State. Wala pong division yan sa relihiyon, walang kasi Muslim, Kristiyano, wala po. Lahat po yan ay Pilipino. At pag 3 pong ganyan, malalaking bahagi, lahat po ng bahagi ng ating bansa ay magkakaroon sila ng mas malakas na ekonomiya. At hindi na sila naghihintay sa Manila para madiligan ng mga abono sa Mindanao at sa Visayas. Kusa na silang may kakayanan mag-develop. Ngayon, etong ganitong klaseng federation, kung magkakaroon ka ng 50 representante kada 150 different members maybe of a parliament. Ang control po ay hindi manggagaling sa isang lugar. Ang control ay magiging galing sa 3 lugar. Kanya po ang sinasabi natin, it will strengthen the unity rather than divide our country. Yung pong nakita natin mga proposal dati sa federalization was moving towards easier division of our country. Mali po yun. Okay, again, magandang pong tanong yan. And we will again expound in the coming weeks as we move forward with this campaign. Sige po. Okay. Okay. Benjamin Gutierrez, kamusta kay Ver? Sana maulit yung pakikita natin sa Luneta, sa may Kalabaw. We are back 20 years ago kasama si Butch. Sa Luneta yon? I don't know. 20 years ago was 2000. Diba? 20 years ago na ba yan? Hindi pa naman siguro. 20 years ago daw, sabi niya. Noel Yuichi, matatameme ang lahat ng presidential candidates but si Prof. Butch ang lalatag ng plataforma. Papapahiya silang lahat. Bullseye, mabuhay ang Pilipinas. I agree with you 120%. Wala silang plataforma, hindi sila makapag-articulate ng kanilang mga programa at wala silang ideas of how to rebuild our nation. Kami lang po meron and it is Prof. Butch, Chairman Valdes that has the blueprint. Eric Otis, magandang gabi po Sir Butch at Sir Itos. God bless. God bless you, Eric. Glenn Buwan, pakilinaw lang po, akala ko ba ang Gising Maharlika ay kaalyado ng KDP? Bakit meron silang sariling presidential candidate? Hindi ko po alam yan. Dapat itanong natin sa Gising Maharlika. Right. Kasi itong mga nakaraan na araw, nakaraan weeks, mukhang nagkaroon sila ng alitan sa loob ng Gising Maharlika. At hindi ko na po sinubaybayan kasi internal po yung kanilang mga usapan doon. At wala tayong magagawa, ganyan po talaga mga ibang Pilipino. Right. And I think tama Glenn. Pwede mo naman silang tanungin on their page. Nandun pa rin naman sila. Roland Salvador, happy viewing from Abukay, Bataan. Magandang gabi po mga KDP at sa inyo Sir Butch Itos at Sir Itos. Reynaldo Eduarte, BNPP should operate at once. Sayang ang pinuhunan dyan. Mga oligarko lang gumawa ng black propaganda para hindi mag-operate ang BNPP. Nako, alam nyo naman dito sa KDP, tinutulak po natin talaga ang nuclear energy program. Dati pa. Jobber Lerjab.
Iboboto kita, Chairman Butch Valdes. Mga katulad mo ang kailangan natin sa gobyerno. Tunay na lingkod ng bayan. Mabuhay ka, Chairman. Salamat po. Gloria De Leon will vote for you. Evelyn, Sir Butch, napakaganda at napakalinaw po ng plano nyo sa ating bansa. Halos perpekto po. Wala akong nadinig na ganyan sa mga kumakandidato. Iboboto at ikakampanya ko po kayo, Sir Butch. Mga kababayan, sana po maging matalino tayo sa ating pagboto. Walang malaking pondo ang pangangampanya si Sir Butch. Tulungan po natin siya at ang lahat ng KDP candidates. Together, let's save our beloved country. Wow. Thank you. Couldn't have said it better myself po. Magandang statement po yan. Thank you. Carlos Natividad, mawawala COVID pag nawala si Duterte at IATF. Sanbem Santos, watching from Plaridel and Palagtas. Good evening. Good evening. Ricardo Limse, kayo po, Sir Butch, ang kalutasan sa panloloko, pananakot, kahirapan at pagsira ng ating ekonomiya na ang naging ugat nito ay nanggagaling sa WHO na nagpagamit na naman ng ating DOH. Kaya sir, sumasa inyo sana ang awa ng ating Ama na ikaw ang diyang dapat mamahala sa ating bansa. Wow. Dom Smarty, because sir, they've been briefed what to say by their evil father. Federico Mana, mag-share tayo kahit bawat isa sa atin ay 10. Dadama yan, parang domino effect. At kapag nagawa natin ay sigurado mananalo tayo Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang nakikita kong paraan para manalo ang ating chairman at mga kandidato ng KDP. Tama, Federico, I agree with you. Share lang ng share. Organize. Norlin Casimero, ang KDP lang ang nakipaglaban sa bakuna. Tama po kayo, sir. Walang pilitan. Huwag pilitin ang ayaw. Hindi naman nila kayang buhayin kapag namatay sa bakuna. Sasabihin pa nila may sakit kaya namatay. Mga kababayan, gumising po tayo. Laban para sa ating pamilya. Huwag maging eksperimento tayo. Emerson De Gracias, oo naman, hindi pwedeng turukan kung walang consent. Maski sabihin mandatory, wala namang supply para sa 110 million. Mahirap din magpa-register. Anong policy or order ba ang nagpipilit magpabakuna? Hindi mo naman maipipilit ng mga administer na bagay na wala sa possession mo. Raf XV, obvious kasi pera ang motibo nila. Palamunin ng perang palasyo at mga kabinete. Kaya alam na natin kung saan papunta mga boto natin. Mabuhay Chairman Butch at KDP, our road to recovery. Ramon Gallardo, my vote is for you. May nabakunahan, army man, first day nilagnat, uminom ng 2 ivermectin, second day lumala, third day grabe na, nag-check up sa doktor sa ospital, operation sa utak ang kailangan, may clot sa utak, di nagpa-opera, umuwi. Pinayuhan ko mga halamang gamot ng Diyos, ginamit niya lahat, sinunod lang ang dapat gawin. 4 na araw na totally healed na siya. Nag-duty na sa kampo, pinagaling ng Diyos. Ron de la Cruz, parliamentary form po ang federalization, I'm assuming is asking. Depende po sa atin yan. Kung papasok tayo sa federalization, pwede tayong mag-parliamentary form. Nasa tao po ang may magandang advantages ang parliamentary system. Meron din disadvantages, no? Ang parliamentary system. Kasi yung federation na may presidential system katulad ng Estados Unidos, ang bumoboto po sa namumuno ay ang tao. Presidential system, yung binoboto po ang presidente nila ng mga mamamayan. Pero sa parliamentary form po, ang mamumuno po dyan ay ang tinatawag na chancellor o kaya prime minister. Ang bumoboto po sa kanya ay hindi direkto mga tao, kundi mga miyembro ng parliamentary, no? Ng parliament. Ibig sabihin, parang yung kongreso, sila ang boboto kung sinong mamumuno.
Hindi po yung taong bayan. Pag-isipin po natin mabuti yan kung anong gusto natin. Okay, praise God, hallelujah. Marisa Lily Balubar, praise God, hallelujah. Marisa Cesar, I wish you 100% good luck, Sir Butch. God bless KDP. Hi, Sir Itos. Hi, Marisa. Alfredo Redina, my body is creation not by government. Kung ang creator nga, di pinipilit ang tao na sumunod sa kanya, gobyerno pa. That is free will. God do not know what will you choose. Bakit mamimilit ang gobyerno? Mamatay na daw ako ng 5 beses, bumuli ng ataol o lumayas ng Pinas. Ayoko lang magpabakuna, nananakot. God will not do that because our body is His temple. Keep it uncontaminated by poison from vaccine. Okay. Okay. Meron pa. Teresita Castillo. Good evening, President and Sir Itos. Ang problema natin ay mga polis at sundalo sure na sila kay BBM kasi may 5% salary increase sila pag nanalo si BBM. Okay. Lenny Villanueva, kinakampanya ko na po kayo, mabuhay po kayo. Thank you, Lenny. Marie Chris Mercado, aanhin ang magaling at magaling sa batas pag nanakaw naman. We need a leader, action, and solution. Big no for Sara. I'm assuming Sara Duterte. Lodovico Diza, ang Valdes nyo ay S. Mother ko is Valdes C. Ilocano din po ba kayo? Hindi po, Kapampangan kami, mga Valdes with an S. Yeah. Luis Gerald, good evening po sa Itos Valdes and welcome back po, Sir Butch. Ron de la Cruz, ang nais ng Diyos ay magtagumpay ang katuwiran o logos. Samson Fran Malunes, hindi po hadlang ang walang bakuna sa pangungumpanya. Kasi baka suspendihin ng Facebook sa araw ng pangungumpanya. Sana po ay mga ihahanda kayong pamamaraan sa pangungumpanya kasi wala pa po kayong bakuna. I don't know how to answer this. Ron de la Cruz, agrarian reform po, lupa sa mga magsasaka at mga pautang sa mga isda, lalo na sa Mindanao, para sa Muslim brothers and Lumad brothers. Okay. Kaya natin mag-agrarian reform, pero isipin natin mabuti po. Dahil ang agrarian reform, ang kalupaan dito sa Pilipinas, ay sa aking tingin ay 3 bahagi. Yung mga taong may-ari ng lupa, meron isang bahagi yan. Yung isang bahagi naman, ang lupa ay pag-aari ng gobyerno. No? Yung pangatlong bahagi naman, ang lupa ay nasa mga bangko. Yung mga nagsangla ng lupa. Ngayon, ano po ang una nating ikokumpiska para maibigay sa tao ang lupa? Pag-isipan po natin yan. Kasi ang gobyerno dapat maghahanap ng mga lugar para maging sakahan ng ating mga mamayan. Marami pong lupa ang gobyerno na hindi po nila ibinabahagi sa tao. No? Yung pong mga bangko na may hawak ng lupa na sinangla sa kanila, kinakailangan gumawa tayo ng batas na yung lupang yan ay will not stay idle land. They have to make it productive land. If they don't make it a productive land, then it will be confiscated to be distributed by government. Pangatlo po, yung mga pribadong individual na may mga lupa din. Kung meron kayong lupa, kinakailangan maging productive land yan. Tutulungan kayo ng gobyerno para gawin yung productive land, gawin yung sakahan, gawin yung taniman. Kung wala kayong gagawin diyan at you will make it idle for 5 years, I think government should step in to confiscate it, to distribute it to those that will make it productive. Okay, good. All right. So that's all the time we have for tonight. First, we want to thank, pasensya na, 9 o'clock ha, lumabol tayo sa radyo. First, we want to thank our chairman for coming on today. Tonight, welcome back. And
and good luck in our campaign. He will be with us again every week if he can para to tell us all about our program. Marami po tayo madi-discuss for the Philippines in the coming weeks. Maganda po yung discussion na yan. Together, we will build our nation. So, Chairman, before we do an extra, any final words till next week? Gusto ko lang din paalala sa ating mga kasamahan that I decided to run not out of careless ambition. I decided to run because of my duty to God, my family, my people, and my country. This is very simple, and I hope that all of you will be inspired by this so that together we will be rebuilding our nation into a new renaissance. Isang bayan po na bagong pagsilang. Maraming salamat po. Okay, that does it for us tonight. Sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa Ating Katipunan at sa magagaling na staff ng GDXL Radio Mo nationwide. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami ngayon. Ang Hora de Peligro ng ating bayan at ng buong mundo. Salamat sa ating mga kaibigan sa tech, si Bear, si Roxanne, si Cathy at mga kasama pa natin sa KDP. Dito sa Ating Katipunan. Hanggang sa linggo po muli, mga katipon, 7 to 9 p.m. Catch us on Facebook, YouTube at lahat na. Panoorin niyo ulit to. Magandang gabi po sa inyong lahat.